Base po doon sa ordinansa ninyo sa ating pag-uusap, yung pasado sa LTO, mahuhuli lang enforcer ninyo. Ang masakit dito, attorney, is this. Kung ako ay ordinaryong motorista, pasado sa LTO yung aking motorsiklo, then mahuhuli ako ng enforcer ninyo. Parang sobrang kawawa naman ako. Sino naman ba ang susundin ko? LTO ba o kayo? Sabay-sabay nating panoorin ang pakikipag-usap ni Colonel Busita sa mismong attorney netong City Transport and Traffic Management Office ng Davao City. Dahil nga mga idolo sa issue ng muffler. Dahil dito sa Davao City, basta aftermarket ang muffler ng motorsiklo mo, automatic huli ka. Walang sukat-sukat ng decibel meter dito mga idol. Basta hindi stock ang muffler mo, huli ka dito. At ito ang talaga namang reklamo ng mga rider dito sa mismong Davao City mga idol. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang mainit na usapin ukol dito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Attorney Perez? Yes, sir. Good afternoon. By the way, we are here hindi para questionin Yes, sir. whatever purpose na hindi magiging maganda impression ng city government. Yes, sir. Nandito kami, attorney, dahil may mga nakarating sa amin complaints. And hindi namin, never kaming nagtanggol ng motorista ng mali ang ginawa. Yes, sir. Yung tunay na may violation. Ang number one intention lang namin, attorney, is to check kung may punto yung complaints ng mga riders dito sa Davao City. And by the way, nag-request ako ng presence attorney ng DILG kasi wala ako sa position, baka ang maging impact. Hindi, ayaw lang natin na ang maging impact parang nakakaharas lang yun. Part ng trabaho na. Yes, maganda yung may third party from the government. We start with, dito po sa section 180, paragraph A, sinasabi po dito, it is prohibited for a person to drive a motorcycle or motorcycle with sidecar or center car with modified muffler. Base po sa mga pakikipag-usap ko sa mga riders, ang sabi nila, basta nagpalit ng muffler, hinuhuli ng enforcers ng CTTM. And kanina po, may nag-interview sa akin, ganun din ang sinasabi. Na basta nagpalit ng muffler, bawal huli. Ang nakalagay lang dito actually, sir, is muffler na approved by DTI. I-reinstall mo yung default or mag-reinstall ka ng muffler approved by DTI. Okay? When we conducted committee hearings, because i-codify ang muffler ordinance sa Davao, last year, the target is within this year, ma-approve yun, is that pinatawag namin ng DTI, sinasabi ng DTI, hindi sila nag-approve ng muffler o wala silang tako. So in essence, when we read the city ordinance, itong sinasabi nila, DTI approved replacement muffler. So parang wala ito. So Yes. so dapat when we implement this, sinasabi i-reinstall yung original muffler. So pag makita ng enforcer namin, and it's a separate division in enforcing this one, makita nila na hindi yun by default, yun ang inuhuli. Pero this is section 182. Ang another misconception na sinasabi nila, itong section 128, which is also talking about a muffler exhaust system na excessive or unusual noise. Which sa LTO, ang violation nila is emitting disagreeable noise. That is why may guideline sila na maggawa ng, kasi disagreeable noise is subjective. So may memorandum circular sila, decibel, 99, I think. Sa amin, wala. Kung ang section 128 ang sinasabi natin, need niya ng sound meter. Kasi ang sinasabi dito, unusual noise. Which is, hindi kami counter with the memorandum circular of the LTO. Kasi ang LTO, magawa, pag ito ang ini-impose namin, ini-implement, section 128. But we are imposing, especially to mga complainant, is the section 182. Which, by its face, when you read this
provisions of the traffic code is saying, pag modified ang muffler mo, hindi mo reinstall yung by default na muffler, i-impound namin. Exclusively sa impoundment area, tatanggalin, may technique ang tawag nyo, may technician ka nga i-hire, babayaran mo, para i-reinstall by default yung muffler. Because that's the city ordinance. And we are saying na we are just implementing it. Kung may problema sa law, that is why the City Council answered it, nag-committee hearing last year. Okay? Para to codify, even we are in discussion, even the selling plan of the city, but it's still a proposal na i-ban. Or even if technician ka, parang in-install mo yung hindi approved na muffler, is ipe-penalize ka. But still a proposal. Not saying wala pa. But that's the plan. Bale, kaisa kami sa City Council in making the policy as to that. Kaya lang, again, may mga in-invite kami na technical people na to certify ba na if mo kasi ang point naman namin when we implement this is the safety of the motorist. That if you modify something in your exhaust system, baka sumabog. Kasi may mga video kami na pinapasa sa amin na pag New Year, pag wala nang muffler, parang mag-aapoy, masusunog ang motor. That's kasi Councilor Acosta is under public order and safety. So yung mga legislative measure niya is towards it, yung road safety ng motorist. So if you modify something in your exhaust system, baka sumabog. Kasi may mga video kami na pinapasa sa amin na pag New Year, pag wala nang muffler, parang mag-aapoy, masusunog ang motor, yung muffler mo, change mo, or dinetach mo. Basta nagpalit, modify. Yes, sir. Halimbawa, XRM ito ng motorsiklo. Yes, sir. Hindi na available sa market yung original. Sa ngalan ng public service, anong pwedeng gawin ng CTMO para sa mga riders na That is why, sir, since we are speaking on the proposal on making amendments. So, in that case, i-refer natin sa committee hearing. Pag next committee hearing, we will say that there are motorcycle that cannot, hindi na pwede ma-change ang muffler for that instance. So, for the next hearing, Yes. so paano ngayon yung mga mahuhuli? Yung mga nahuli na at mahuhuli pa? Yes, sir. Anong protection natin kayang ibigay doon? We will implement this as it is. Unless there's changes or there's court order to stop implementing it. In other words, para malinaw sa riding community, kung ikaw ay hindi makabili ng original or stock muffler para sa motorcycle mo, ang term lang na madali nyo maintindihan, sorry kayo. Very clear, walang public service doon. Kasi sorry na lang. Base po doon sa ordinansa ninyo, sa ating pag-uusap, yung pasado sa LTO, mahuhuli ng enforcer ninyo. Ang masakit nito, attorney, is this. Kung ako ay ordinaryong motorista, pasado sa LTO yung aking motorsiklo, then mahuhuli ako ng enforcer ninyo. Parang sobrang kawaawa naman ako. Sino naman ba ang susundin ko? LTO ba o kayo? By the way, ako nagsasalita on behalf of the riding community. Pwede sana maimungkahi natin sa mayor na while waiting for the amendment of this ordinance, ay baka pwedeng pasuspend muna kasi kawawa naman yung mga motorcycle riders natin. Isa lang naman ang kahilingan namin on behalf of the riding community. Yung implementation ng LTO at implementation ng CTTMO, huwag namang magbanggaan. Totoo na may kapangyarihan ng LGU and the CTTMO is under the LGU. Pero sa ngalan ng public service, dapat hindi magbanggaan talaga yung LTO at LGU. Ang kawawa kasi itong mga to Could you imagine? Galing sila ng LTO, nagparehistro, dumaan sa proseso, then dadaan sa Davao City, mahuhuli. Ano nang gagawin ng ating mga maliliit na manggagawa? Yun lang naman ang talagang masakit dyan na parang, sorry sa term
parang kung pababayaan natin yan, kanya-kanyang diskarte na lang. May gusto kayo, may gusto kami. Huwag kayong makialam. Meron kaming diskarting amin. Kawawa naman kasi gusto naman nila sumunod. Eh, may conflict talaga eh. Kaya nga request ko, attorney, with your help, lawyer ka naman, mag-recommend lang tayo ng mayor. Baka pwede, while waiting for the amendments of this ordinance, masuspend po muna namin yan. Anyway, hindi naman yan makakamatay ng mga tao kung isuspend din natin yan. Parang mga body ka nag-iisa, basta sa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Huwag ka naman ng body ka nag-iisa, basta sa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Bilat sa init, minsa'y basa din ng ulan. Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ang pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawin lahat, mabuhay lang ng marangal. Kahit pa may sandaling tila ba natatapakan ng karapatan sa tuwing minsan ay nararanasan. Di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan, mga taong abusado sa